Hello and what's up, it's Easy bro, and tungkol nga pala sa mga reels kasi yung mga reels ay nag-upload ako dito para actually na-entertain din ako ng mga reels na ina-upload ko, kaya nire-upload ko dito. Pero I'm not claiming any profit sa mga videos na yon. Actually, I'm just doing it for fun, i-repost yun. And then ang tunay na ano ko talaga dito is itong channel na to is tungkol sa personal vlog talaga. So yun, medyo mahirap kasi sa totoo lang hindi ko alam kung paano mag-vlog, at isa pa hindi pa maganda tong quality ng camera na ginagamit ko. Ang gusto ko lang naman gawin sana at i-expect ay yung nakikinig kayo, then nako-comfort ko kayo, then kakaroon tayo ng connection, relationship sa isa't isa. More on relationship yung gusto ko, and emotional connection. Gusto ko yung ina-expect ko yon sa inyo viewers ko, at ina-expect ko na ma-achieve din yung emotional connection by just talking to myself and to you all viewers. Also, it's all about self-development. Kaya nandito ako sa YouTube video na to. Gusto ko i-track kung hanggang saan yung kaya ko mag-evolve bilang ako. And then yun guys, wala pa akong magandang camera, so ito lang muna ginagamit kong camera. Alam naman natin na it's a bit trashy kasi itong camera na to sobrang liit lang ng sensor lens, at micro kaliit lang tong Android camera. Hindi siya ganun kalinaw compare sa mga camera na malalaki, sa mga heavy camera. Ayaw ko gamitin to pang vlog kasi unang-una ay maliit nga, pangalawa hindi malinaw yung quality, hindi sharp, and then pangatlo hindi to accurate sa itsura ko talaga. Yun yung inaano ko. And then hindi maganda dito yung skin quality ko, at yung lightning ay hindi realistic. Yun yung mga reason kung bakit nagpaplano ako na sana makabili ako ng bagong camera, so makapag-vlog ako. And then I wanna experiment with wide angle at sa mga angle basta sa laki at close up ng pictures. So makapag-shot ako ng mga ayos. Pag binili ko yun with full set, yung camera package na yun, meron ding stand kung saan magagamit ko para ma-setup ko na tong camera sa lugar habang nagbablog ako, para hindi ako palipat-lipat o hindi ko hinahawakan lang. Kasi ang nangyari dito, hawak ko lang lagi yung camera, and then nangangalay ako, at yun. hindi ko na ibinibigay sa inyo yung responsibility. Wala akong sinasabi sa inyo kasi responsibility nyo lang dyan ay manood. Wala kayong kinalaman na bigyan ko pa ng gantong stress na iparanas pa sa inyo kung ano yung problema ko dito, kasi problema ko na yun at it's way na para to sa akin na na-improve ko yung ayusin ko tong mga personal kong problems, so we can communicate more better. So yeah, so wala naman nangyari sa araw ko ngayon, at damn, bakit ang taba-taba ako sa camera na to? Ang taba ng mukha ko. Hindi naman ako super taba in real life, pero sa camera na to parang bloated at pang taba ako. Kailangan ko ba mag-calorie deficit, magpapayat ng mukha? Ewan.
yung health goals tungkol sa pagda-diet, hindi ko yun ginagawa kasi kung ano nakasanayan ko kainin na amount, yun lang yung kinakain ko, and then hindi na ako monitor sa mga kinakain, pinapasok sa bibig ko. So, medyo lumulobo ng konti yung tiyan ko. Pero, kung titingnan mo yung ibang tao nga dyan, lumulobo rin yung mga tiyan. Wala naman silang pake, di ba? Pero kung magiging concern ka, gusto mo pumayat at walang taba yung tiyan mo, syempre, magpapagod ka. Gugulim yung oras mo sa pag-exercise. Which is hindi ko ginagawa dahil tinatamad ako. Parang ang gusto ko mag-focus sa mga bagay na more on working yung gusto kong pag-focusan. At mga bagay na may purpose. Kasi pag ginawa ko kasi yung mga bagay na parang wala masyadong meaning, wala masyadong value, parang nagpapagod lang ako, then walang progress na nangyari. Ayoko na sinasayang yung oras ko sa mga bagay na hindi ko gusto, sa totoo lang. Bilang ako lang. Ito lang ay side ko at ito lang ay karanasan ko, syempre. Ewan ko kung gano'n rin yung karanasan nyo. Hindi natin alam. Pero, So, mga guys, sa inahaba-haba ng buhay ko, wala pa rin akong girlfriend. Hindi ko na nauna yan dahil taong bahay ako at hindi ako lumalabas. Pero ngayon nagtatrabaho na ako. Nandun ako sa office. Wala namang mga babae doon. Morely lalaki kami lahat. And then by the way, kain na kami maya-maya, and then hindi ko alam kasi yung ulam namin ay manok. Hindi ko alam kung anong luto. Siguro tinola. So, yun. Ano pa bang magandang bagay na ikwento para maraming masabi? Kasi I'm enjoying to talk din naman. Like, passing time with someone. Gusto ko i-pass yung oras, guhulin yung oras sa kung ano-ano na entertaining para sa akin. And then, something na naglilid din sa kurisidad ko. So, yun. Masyado na maraming nasabi sa inyo. I don't know. I'm just sharing a bit, small slice of information about me. So, you have an idea on sino ba ako, and then ma-write ko yung personality ko sa habang pinapanood mo itong video ko na to, is makilala mo pa ako at maunawaan mo kung paano ako nag-iisip, kung paano nag-work yung utak ko, and then kung paano ako mag-react sa paligid ko. Kasi mahirap din na walang idea yung mga tao tungkol sa iyo sa kung paano ka nag-iisip. Alam mo yun, yung feeling na hindi ka nila kilala deeply kasi hindi mo naman ine-express yung sarili mo sa paraang malalim at naunawanan ka. Sa paraang knowing each others in deep way. So I'm just here, tambay-tambay lang minsan. At sa trabaho naman ngayon ay ako, nasa office. Alam niyo yung CDRMO, City Disaster Risk Reduction Management. More na ginagawa namin sa research and planning sa conference room na yon, ay nagpiprint kami ng nag-encode din kami sa computer at gumagawa din kami ng mga letters at nagsisend sa mga Philippine outlets tungkol sa na may kinalaman sa Risk Reduction Management Office. So yun, nagtatrabaho sa City Hall dito sa pinakamalapit na city dito, pinakamalapit na multipurpose building dito sa
Manila, which is meron ding fire truck, may mga firefighters doon. Then sila nag-aapula, lindol, sunog, baha. Sila yung nakatoka sa mga bagay na yun. Nagde-demo din sila ng mga paraan ng pag-rescue, I guess. And then may mga hazardous basta mga rescue tools, at sobrang terrifying tingnan yung mga rescue tools na yun dahil malalaki na mga claws at mabibigat na mga tali. Yun yung more likely na makikita mo doon. Then may photo room rin sila, may area doon na merong parang Photoshop, photo studio kung saan magpipicture ka and then may camera. Yun nga, napapansanit nga rin ako sa magaganda nilang camera dahil yung tinitingnan ko lang yan and then kumahanga ako. Ano kaya pag nabili ko yan? Sana all. Anyway, so yun. At saka sa namin, ito yung third time ko na mag-elevator kasi hindi naman ako pumupunta sa mga building, sa totoo lang. Sa school pa, yung first time kong elevator sa school pa, sa Signal. At yung second time, hindi ko na matandaan. Yung third time dito sa City Hall at na-realize ko kung ano yung pakiramdam. Para palang stationary lang and then yung gravity mararamdaman mo, then makaramdam ka ng pagkahilo ng konti. Yun na yung effects na bumababa o tumataas yung elevator. Yun lang yung effect, medyo nakakahilo ng konti. So, di ko alam kung nahihilo rin kayo, pero ako, nahihilo ako. So, yun. By the way, daming hindi ako kilalang tao doon sa amin. Hindi ko sila kilala lahat, sa totoo lang. Isa pa lang yung close friend ko na nakilala ko na. May mga name din na nami-mention and then kusa ko na lang nakikilala din. Gaya ni Aris, hindi ko alam yung apelyido. Si Mark Dublin, kaibigan ko. Katim ko doon. And then si Sir, hindi ko nga alam pangalan ni Sir. By the way, bago pa lang ako doon. Pa lang ako, first day. Fourth day na pala to. Simula nung nag-apply at natanggap na ako sa trabaho na yun. So yun, bye. Hanggang dito lang muna tong conversation natin kasi gusto ko rin i-waste ng konti yung time ko kasi nakaka-boring talaga yung ginagawa ko dito sa totoo lang. So yun, bye.